So 94 na. Okay. Yun lang. Guys, naputol yun ang problema niya. So pag hindi siya nag 100%, nag-lose connection, patay tayo dyan. So off, on. Bakit di siya i-start? So pinaka the best guys, suggest ko sa inyo kapag nag-lose connection na ganyan katulad yan. So kailangan natin gamitin ay mag-mobile remap na tayo. So gagamitin ko na yung mobile remap ko. So good morning. Meron tayo ditong Solaris, hindi mayroon tayong Mio M3. Okay, so gamit yung ating Smart FI2 na updated, latest version. Ayan. So papakita namin sa inyo yung pagre-remap. Okay, so una, naka-off yung ating ignition switch, ayan. And then nakasalpak na yung ating main cable at yung ating Yamaha adapter, ayan, yung may tatlong wire na yan. Nandito lang yung kailan yan sa gilid ng battery. So ngayon, pasok tayo sa diagnose. Tingnan mo natin yung kung madadiagnose ba natin yung motor. Siyempre bago natin i-remap or i-condition, kailangan muna tingnan natin yung kalagayan ng motor. So paglabas niyan, i-on natin yung susian. Okay, so may power na. And then saka natin continue. And then ayan, lumalabas Mio M3. And then 2PH0 yung part number, Indonesia made, 125cc. So ayan siya ngayon. Okay, so diagnose natin. And then tingnan natin yung kanyang error. Baka may error bago natin i-remap. So pag may error, bawal i-remap. Okay. So waiting lang tayo. Wow, daming error Grabe kasi ko pag mga mekaniko may-ari daming error 46 dami. Shutdown po. Shutdown yung may-ari. Live data tayo. Okay, so continue lang natin. Yan. So off, on na ulit ang ignition switch. Off, on. And then continue. Ayun Tapos try natin siyang i-start. Okay guys, one click to guys, tingnan nyo. One click nga. Diba, nag-start na siya. So ito na yung RPM niya, 1.4. Ayan, so wala namang pinapakitang abnormality. Ayan, and then tingnan natin yung bagong feature ni Smart FI. Click lang natin itong parang run. Yan guys, diba? Astig. Meron tayong live data. Pag ibabalik natin, punta lang tayo dito, ibalik natin sa dati. Ayun. So, yan sa before natin i-remap. Ngayon, pasok na tayo dun sa remapping. Okay, so off natin susian. Okay natin. Punta tayo sa remapping. Tingnan natin kung ma-remap na ba itong Yamaha M3 na to. Tingnan natin Okay na. And then, pasok tayo sa remap K-line. Ayan, via K-line na to. And then, on natin yung ignition switch. Okay. And then continue. Ayun. So ayan na siya. Nababasa sa ngayon. Mamaya kasi pag after natin ma-remap at corrupted yung remap, wala na kayong mababasa dyan. Pero ngayon nare-read pa siya. So punta tayo sa remapping. Continue. Excuse. So ayan yung mga pre-maps o yung mga nakalagay mo na dyan. Wala pa tayo ngayon professional mode. Gawa ng ginagawa pa ng ating developer. So soon, very soon magkakaroon na tayo ng professional mode. So meron siyang original 10,500 RPM ganon. Yung pala hindi natin nakita yung before niya, kung ilan yung naaabot pala ng motor na to. Sorry, dapat pala tingnan muna natin yung before. Kaya pala nagbukas tayo ng parameter, nakalimutan ko. Tingnan natin yung before niya na RPM, kung ilan yung max na inaabot. Please turn off and turn on the ignition lock for fun. Then diagnose, punta tayo dun sa engine data. Punta tayo dito sa continue and then punta tayo sa off. Please turn off and turn on the ignition lock for fines. Continue. And then punta tayo dito sa graph. Ayun. Ayun. And then start. Okay. So yun yung max ng idle. And then tingnan natin yung max RPM. Bakit bra? Red po
ngayon diretso na tayo dun sa ating remap. Unable to connect to motorcycle. Ito tayo sa remapping tuning na. So 9.5 yung stock niya. And then dito, punta tayo sa Please turn on and turn on the ignition switch. ignition lock for 5s. Applicable to Yamaha And then continue. vehicles. Okay, din remapping. Then okay. Please Testingan natin siya, lagyan natin siya ng meron dito kasi decrease, increase. So pag decrease, yun yung dapat kasi ito guys ginagamitan ng EFR. So ngayon gagamitan mo natin ng pang-amoy. Amoy gas yung motor eh. Nilunod. O di ngayon, try natin itong decrease tapos 10,300 RPM. So try natin yan. Click natin yan. Kung papasok. Naka-injector to bro. Naka-injector pala. Are you Ayun. sure you want to remap? So okay natin. Tuning Mabo 3. Ayun. Decrease 3. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Kapag nag-settings na load, nag 1%, ay sigurado yan, gagana na yan. Ayan. So, waiting tayo kung supported na. Uy, nag-out. Ano yun? Loose connection? Ulit. Nag-out ah. Are you sure you want to remap? Tuning Mabo 3. Decrease 3% fuel. Tuloy ka na. Setting parameters to flash data. Please wait. Uy, may 0%. Huwag lang mag-interrupt. Uy! Naglulus yung ating internet natin. Lipat natin ng lagayan. Tayo dyan. Dapat kasi guys malakas ang internet nito. Kasi pag ganyan ang mangyayari, makukurap yung ating ECU. Ulitin natin. Are you sure you want to remap? Tuning Mabo 3. Decrease 3% fuel. Setting parameters to flash data. Please wait. Okay, 0% ulit. Oops, ayaw. Unable to connect to motorcycle or vehicle. So, possible mahina yung internet natin or ayan o. Ulit na natin. Off on natin yung CCN. Connector, battery, power supply for ECM. Try ulit tayo. Are you sure you want to remap? Tuning Mabo 3. Enable. Unable to Okay guys, so testing kami ngayon sa sa cellphone kasi gawa ng kanina nakurap yung tablet namin. So kinokontak namin ngayon yung developer para ipaayos kasi nakurap yung ECU guys. Ituturo ko sa inyo bakit nakurap yan. 2.80 yung ECU. And then try tayo ngayon ng decrease dito. Ito, try natin to. Yan. Kung gagana ngayon pag nakurap uli, ay bahala ng developer. Yan. Okay, so tingnan natin kung gagalaw. Please wait. So pag nag-start na yan, tuloy-tuloy na yan mag 100%. At sana wag na mag-corrupt. Eh hindi ko pinakita video kayo na yun, nag 1. Alright. So sana magtuloy-tuloy guys. Ayun na nakakabit yung ating Smart FI2 and then M3. Ito kagandahan sa ating guys kapag bumili kayo ng mga Smart FI, mas mabilis natin makontak yung ating developer. Okay? Online. Tsaka lagi silang nandyan para sa support. Ayan. So 7% na. So, medyo matagal-tagal yan. Sa tab na gamit natin, kaya nakurap, possible nag-loss yung internet or nag-loss yung Bluetooth. So kapag mobile kasi gamit natin, pagdating sa pag-flashing, bihira yung corruption. Bihira makurap yung yung files natin. Ayan. Sana mag-working na. So yun yung ating ECU. Okay. So hintayin natin mag 100% yan guys. Okay guys, on the way na. 81% na siya oh. Ayan. Okay. So bakit decrease ang pinili ko? Kasi amoy gasolina tambot yun ito eh. Ayan oh. So naka JAD 5 siya. Nagpalit kasi ng injector to ng matas ang sisi. Ngayon guys, hula-hula ginagawa namin. Wala kaming EFR. So try lang muna kung gumagana na yung remapping sa M3. Okay. So kasi ang M3 limited lang guys ang nare-remap.
hindi nare-remap yung mga ECU code na ganito pa. So for update pa ito. Sa ngayon, 2P80 pa lang ang meron, yung ganitong code pa lang. Oh. Ayan, 2P80. Ayan, so 91% na. Tingnan natin kung anong magiging resulta, kung aandar pa ba tong motor na to. Ayan. So 94 na. Kunti na lang. The moment of truth. Yan na, 96 na. Kapit na sumabog to. 98 na. 99. And 100. Sana di umusok. Okay na. It's corrupted. Ayun o. Remap file is corrupted. Another remap file. Ibig sabihin, possible yung ginamit na file corrupted. O, tingnan natin ha. Pag corrupted, kung ano mangyari sa motor. Corrupted daw nakalagay o. Start natin. Wala na. Ayaw naman dar. Ayan na, corrupted. Wala na. Ayaw naman dar after remap. Corrupted daw. So after settings, ayan na siya oh. Nung ma-read sa remapping, naging 2P na lang siya. Kanina 2P, it's 1 yun. Okay guys, so try tayo ng ibang map. Okay. So, pasok tayo sa remapping. Yamaha, K-Line. Ayan, then on natin susian. Please turn off and turn on the ignition lock for Okay, medyo funds. masilaw. Applicable to Hindi tayo Yamaha banda. vehicles. Okay, then continue. Ayan. So nakalagay dyan 2.0. Ayan. And then remap natin. Okay. Please check. So kanina corrupted yung 2. Ngayon magta-try tayo ng 3. Kung ito o kaya increase siguro tayo. Saan ba increase dito? 2. Increase tayo ng 2%. Try natin to kung ano magiging resulta niyan. Are you sure you want to? Ayan. Tayo ulit natin mag 100%. Ayan. Setting parameters to flash data. Please wait. Pag lumakad na ng 1% yan, ayun. So tuloy-tuloy uli yan. 0 pa lang. Alright, 1. So tuloy-tuloy na yan hanggang mag 100%. Cut ulit natin yung video. After flashing ng 10,300 RPM, so plus 2% fuel, off, on. Okay. And then start. Ayun, no? Working na guys yung ating M3. Mandar siya. Ayan na. So ngayon, testingin natin ngayon yung medyo mababa yung mirror. Gawa ng, siyempre 2% mas lunod. So testing tayo ngayon ng ating after mapping. Tingnan natin yung kanyang result. Okay, so wait lang ha. Okay, so diagnose natin. Okay, so continue lang natin. Ayan. Diagnose. And then engine data tayo. Off muna natin susian. Punta tayo sa engine live data. Continue. And then on ignition switch. Please turn off and turn on the ignition lock Okay, for then funds. continue. Okay, so tingnan natin ngayon yung RPM ngayon. Kanina yung max nun ay 9.5 lang. So ngayon, tingnan tayo ng max ngayon. Yung hard start na. Gawa ng lunod. Tingnan natin yung max natin ngayon. Oops. Guys, so nagdagdag ako ng fuel kasi. So ngayon, mas lunod na siya. Okay. So ang kailangan natin ngayon ay hindi dapat padagdag sa fuel kasi nagdagdag na injector. Kaya hirap kasi manghula pag wala tayong AFR. So ngayon, magta-try lang talaga tayo ngayon ng ibang mga map na gagana yung mas gaganda yung hatak. So try tayo ng ibang map, pa-decrease naman. Pero yung entry natin guys, all good na yung mga file kasi Please turn off and turn on the
naayos na rin ng developer ngayon. Nakunta ko sila. Pati yung map 02 kanina na may corruption na file, so inayos na rin nila. Ayan, so continue lang natin. Ayan. So kaya lang ginagamit ko yung tablet at mobile pag nag-remap kasi naglo-lose connection mismo sa tablet natin. Nawawala yung connection. So ngayon, nag-try ako kanina ng plus, increase tayo. Ngayon magdi-decrease tayo ng try natin mag-decrease ngayon ng ito 3%. Tingnan natin kung magwo-working ito. So sana wag mag-cut off or wag ma-corrupt kasi napuputol guys pag sa tablet ginagamit ko eh. Kasi gawa ng mahina ang internet dito sa loob. Hindi katulad pag data lang malakas. So update ko kayo guys after mag 100% ulit ito. Sana ayan mabagal yung internet oh. Mahina. So yan ang problema ko dito sa area na to. Kaya sure nyo na malakas ang internet nyo pag kayo nagmamap kasi or nag-remap gawa ng pag bumagsak yung internet ay naglalaro oh, mawawala yung connection natin, makukurap yung niremap natin and 4% ulit siya. So sana mag 100% and then update ko kayo ulit guys. Okay guys, so 86% na. Ayun, sana wag na maputol yung connection. Alright, so 88 90. Ang dami pa ako naka-ready guys oh. Ibiyahe kami papuntang Marawi for training. So yan lahat ang dadali namin doon. Ayan oh. Materials for training. Okay, so 94 na. Okay. Yun lang. Guys, naputol yun ang problema niya. So pag hindi siya nag 100%, nag-lose connection, patay tayo dyan. So off on. Bakit di siya i-start? So, pinaka-the best guys, suggest ko sa inyo kapag naglo-lose connection na ganyan, katulad yan. So, kailangan natin gamitin ay mag-mobile remap na tayo. So, gagamitin ko na yung mobile remap ko. So, ito kasi tab, pwede naman i-connect sa cellphone natin. Okay guys, so after remapping, decrease 3%, 10,300 RPM. So, tingnan natin yung result, kung ano yung magiging result niya. So, ito yung ating RPM ngayon. Ayan. So, nagbabas tayo ng fuel. So ito yung max ng idle niya. Ngayon sa max RPM naman, ayun, so success guys, 10,300 RPM sa ating M3. So magandang result yan guys. Ngayon siguro ang abangan na lang natin dito yung result ng professional tuning para mas ma-perfect natin yung remap ng M3. Pero guys, good result na to. Ayan, sa tulong nating developer, tinutulungan tayo sa paano kanina corrupted. Ayan. So iwasan nyo lang talaga guys na makorrupt yung ginagawa nyong remap. Kailangan malakas ang internet, malakas ang Bluetooth. Ayan. So guys, good result na siya. And then sa meter type, ayan o, meron na tayong meter type para sa ating live data. So ito lang guys ang ating result ngayon. So after natin na ma-remapping yung ating M3, so success naman yung kanyang pag-flashing doon sa mga file na available sa kanya. Pero after flashing guys, meron siyang error 44. So internal to guys. So hindi ko alam kung kailangan nating ignore to or i-update pa ng developer para mabura ito or ano pang gagawin nila. Baka may mali pa sa file. Ayun o, kasi ang error 44 ay EPROM yan mismo sa loob ng ECU. So i-update ko kayo guys after na may takbo tong motor, after siguro ilang kilometro, kung ano magiging result, kung mawawala ba yung DTC na yan. Sa ngayon kasi lumalabas siya eh, and then meron siyang check engine. Okay, so starting lang siya. Nakita ko na sa inyo na success yung remapping. And then next natin na abangan nyo guys yung para naman sa 2PH1 na ECU. So ngayon 2PH0 muna tayo. Okay, so magandang araw sa ating lahat. So Yamaha Mio M3 after remapping, nagkaroon ng error na error 44. Okay, so natin susian. So tingnan natin yung error nya.
or yung fault code niya after ng remapping. So ito na yung code niya. Okay, so diagnose and then read DTC. Please turn Off off on and sa turn on the siyan. ignition lock for Renew. fun. And then tingnan natin yung lalabas na error. You know, EEPROM failure. Ayan. So kasi ginala natin yung original na program. So syempre first time din na magkaroon na remap yung M3 via keyline pa yung remap. And guys, so via keyline yan using Smart FI2. So kahit anong clear natin yan, hindi gagalaw yung hindi mai-erase yan. So punta tayo sa special function. So ayan o, titingnan natin kung anong gagawin natin dito, kung anong settings. So try natin mag-reset nito, kung kaya i-reset dito. Ayan, so okay natin. IAC. Tingnan natin ha, off, Please turn off and turn on the on. ignition lock for Sabihin natin. flags. Okay. Okay, so not supported pa. Not supported. Iba yung lumalabas sa clear AFR data. Ayan, tingnan natin kung gumagana. Not supported. Clear full code. Okay. Clear. Off on natin Please siyan. turn off and turn on the ignition So lock kasi dito for guys, fun. yung mga hindi gumagana, ipapa-update natin ito sa developer para magamit natin. Okay, so Clear nag-success. history. So after natin ma-success, tingnan natin ngayon yung error niya, off on. And then balik tayo dito. Read DTC. Okay, on sa siyan. Please turn off and turn on the ignition Okay. lock for fun. Okay, may failure pa rin, hindi siya basta nabubura. So ngayon, pasok tayo sa special function. Punta tayo sa AFR ratio. Tingnan natin kung gumagana ba yan. Adjusting the CO. CO value Off will sa siyan. change the AF Okay. ratio. And then, on Please ignition turn switch. off and turn on Okay. the Tingnan natin kung gagana ba yan. Sana gumana na. Okay, so naka zero value naman siya. So ito kasi ginagamit ito sa ano eh. Ginagamit ito pag nagpapalit tayo ng pipe. So hindi naman gumagana to. Okay, so hindi working. Sa ACM reset, tingnan natin kung gumagana. Okay. ECM. Off on sa siyan. Please turn off and turn on the ignition. Tingnan natin kung magre-reset yung ACM reset. Uy, nag-successful. ECM reset successful. Alright, M3, nare-reset yung ECM. So, tingin tayo ng yung read history natin niya kung meron pang laman. Okay, off. Please turn off and On. turn on the ignition lock for fun. So, may failure pa rin. Try natin siyang start. Okay, so gawin natin lahat dito para kung ano yung ano mo natin. Pasok muna tayo dito. Tapos off on. Please turn off and turn on the ignition. Okay, start. So, meron tayong failure siguro dito. Oh, no DTC na. Wala nang DTC. Alright, so nabura na. Okay, so pina-start ko lang, nawala na yung DTC natin. So working na yung ating ECM reset and ready DTC tayo. Tingnan natin kung Please turn off nawala and na turn ba. on the ignition lock Then for continue. fines. May ECM failure store pa rin siya oh. So clear natin DTC. Pero no fault code na lumalabas. Please turn off and turn on the ignition Continue. lock. Okay, so Fault na-clear code naman. clear. Actual tayo ng tingin dito. So off, on. So tingnan natin kung may magbi-blink pa ba dito. Start. O kaya, huwag mo natin start. Tingnan natin kung may magbi-blink pa. So pag wala na nagbi-blink, ibig sabihin, na-clear na natin yung error na lumalabas. Wala na nga oh. Start. Wala na rin. Saka yung response nito guys, so mas magaan na siya, hindi na siya mabigat katulad nung nakaraan. Okay
guys, so success yung ating ginawa ngayong araw sa ating M3. So marami pa tayong i-update dito kung ano pa yung mga error or mga fault natin ma-encounter sa pagre-remap ng ating M3. Okay, so antabayanan guys yung mga tutorial nating ilalabas. Stay tuned kay Aaron Mecanico sa YouTube channel and sa ating Facebook page, and bye bye.